Open right now. Malay Not nyo naman, this year. Mother Alan. Hindi natin alam. Meron dyan sa the side, malay mo, di ba? But, yeah, nandito lang pala. Yeah, but, ano naman, kung dadating siya eh. Sabi nga, di ba, parang, I'm waiting for love to come to me. Kasi, you know, of course, based on experiences as well, parang ayoko muna siyang ilagay sa priority list right now because there are so many things happening then at the same time. Gusto ko munang solidify lahat yon, at least ma-sustain ko muna lahat ng yun before diving into things like that, which is a different commitment naman. So, eventually, malay niyo po, this year. Pero naniniwala ka sa organic encounters? Definitely. Magbunyik Kathleenatics kasi baka ngayong 2026 ay mabubunyag na ang pinakaantay nating love life ni Alden at ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Tapos meant to be talagang Kathleen. Ito yung mga items natin na meant to be ang Kathleen. Kaya pala kulay dilaw ang sinuot ni Alden dito sa kanyang signing of contract ay dahil connected pala ito no sa kay Ma'am Kath, mga kasembreros. So yan ang ating mga items at marami pang iba, mga kasembreros. So unahin ko na nga to, yung ating main item. So maliban doon sa signing of contract ni Alden ay dito nag-celebrate din pala siya no, parang pinablow siya ng candle sa kanya belated birthday celebration doon sa special line clear braces niya na signing of contract, mga kasembreros. So kagaya na pakinggan ninyo ay si Alden po ay talagang very organized siya no, na sabi niya nag-aantay siya, 'di ba, ng love no na darating sa kanyang buhay. Tapos yun, ino-organize niya lang, tapos ano siya, step by step yung kanyang process. Hindi siya katulad ng iba na may girlfriend ngayon tapos sa susunod na 2 taon iba na naman. So ganun siya, parang tinitingnan niya talaga sa magsisettle na no. And yun nga, sabi niya dito ay maybe this 2026 no, tingnan natin. So parang may ano na ngayon 2026, mga kasembreros. So okay na yan, Pops Alden, kahit na i-reveal mo lang no, kahit na hindi pa kayo magpapakasalin. So talagang diniktahan eh no. So pero yun no, talagang naniniwala rin siya dito sa organic encounter. So parang nagkita lang kayo sa isang lugar, nagkita lang kayo sa isang so parang si Ma'am Catherine nagsama sila sa hello love goodbye at hello love again. So parang hindi hindi talaga pinlano na kasi ibang network. So sabi nga niya rito ay ayaw niya munang ilagay sa priority list, mga kasembreros no. And gusto niya na talagang gusto niya ma-solidify lahat ng kanyang mga foundations bago siya mag-jump into another commitment, mga kasembreros. So sabi niya dito ay malay nyo this year no. So talagang magbunyi ang Kathleenatics kasi may clue na tayo. Nasa plano na pala ni Alden, mga kasembreros, but not his priority, pero nasa plano ni Soiti, mga kasembreros. So mamaya maliban dito sa interview niya about sa live kasi mahaba ito eh. Ipe-play ko itong itong longer version ng video, mga kasembreros, na kay Jayco Manangan TV naman ito no. Maraming salamat po, credit po sa inyong video no, Sir Jayco. Tapos dito naman nagkwento siya about sa kanyang mga projects this 2026, mga kasembreros. So dito yung Stars on the Floor, of course. And alam nyo yung napaka-humble na ginawa para ni Alden dito, yung birthday celebration niya pala sa US. Sobrang hindi bongga, mga kasembreros, ang ginawa daw sa kanya. Parang pinagawa siya, parang pinassemble siya ng tita niya na yung yung parang cotton candy nga. Yun na pala yun, mga kasembreros, parang yun yung celebration niya. And yun, it made him humble, more than humbled, mga kasembreros, kasi na-recall niya, kaya pala walang bonggang celebration. So yun yung kanyang goal pala, na grabe no, napaka-humble talaga ni Sir Alden, mga kasembreros. Yan pala yung goal niya, na simple at saka hindi bongga, no, hindi expensive na or hindi bongacious or extravagant na birthday celebration, mga kasembreros. So kung kaya pala wala siyang gaanong post din, mga kasembreros no. So grabe, and it made him realize daw na mag-look back no doon sa kanyang pinanggalingan, mga kasembreros. And yun, isa pa sa mga dito, yung sinabi niya dito no sa longer version ng video, yung
yung heritage part nga, heritage na McDo nga mga kasabers na oldie. So since heritage doon, kailangan pala nilang i-maintain no yung tradition or yung form ng bahay na yun mga kasembreros, which is parang sabi nito nasa 1900s or nasa 1800s pa yung bahay na yun. So sobrang tagal sobrang tagal na mga kasembreros, sa pagkapanahunan pa ni Rizal yata ito mga kasembreros no. So kung kaya pala grabe yung concept nila. So kung kaya siya in-approve pala din ng government doon sa local government mga kasembreros sa Santa Rosa ay yun talagang may standards pala sila na sinusunod kung kaya ganun. And grabe no, nagulat kasi and alam niyo yung nakita kong ano pa dito na tuwing ini-interview si Sir Alden, yung press no, alam niyo nakaka-touch na nakakatiri-eye na medyo maluha-luha tayo mga kasembreros na alam mo yun, sobrang mahal ng press si Alden. And yung press kasi, di ba, after nila na interview, post agad yan sila. So the more the press and the more people na magpo-post mga kasembreros na may maintain ni Alden yung spotlight niya. Yung trending pa rin si Alden ba, relevant pa rin siya mga kasembreros in spite of sabi natin 34 na siya, no? Pero na-maintain niya yung kanyang spotlight talaga mga kasembreros. And hindi naman yun pinagyayabang niya kasi nga sabi niya nga dito no, number 1 talaga faith na pananampalataya kay Lord mga kasembreros, and yun na nakakabilib talaga no, yung pananampalataya niya kay Lord, yung sabi niya dito na tapos yung of course no, try new kasi parang tinanong siya dito yung paano niya nagawa yung McDo na old version pero modern version mga kasembreros kasi nga McDo siya. So sabi niya ito, faith kay Lord, tapos do not be afraid to try new things and so on mga kasembreros. So dito natin nakita talaga yung pananampalataya kay Lord na He gives wisdom, no? Talagang wisdom and creativity sa mga taong nananalig at nagtitiwala sa kanya mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko ito mga kasembreros para mapakinggan niyo po mga kasembreros no. Sobrang nakaka-touch ito and sobrang nakaka-humble na buhay. And nakita ko dito parang pumayat si Alden no. Siguro preparation na rin sa kanyang mga projects this year. Kasi na-mention na rin dito yung Code Gray ay first time niyang gagawin itong magiging doktor siya. Kasi gumanap na siya bilang architect, bilang engineer, no? Bilang superhero, si Victor Magtanggol. Tapos yun, naging OFW. sa series lang pala. Sa pelikula hindi niya na nasabi dito yung mga naging trabaho niya. Pero yun, sa series naging architect, naging engineer at saka naging superhero mga kasembreros. So yun, pero yun ang dito ang dami niya nang gustong ang dami niya nang natupad na hindi niya dati nagagawa. Parang try new things talaga si Alden mga kasembreros. Dito sa longer version, ito pala yung connected siya doon sa dating sinabi ni Alden, di ba, na trending yung ayaw yung tumanda na mag-isa mga kasembreros, kung kaya naitanong yung love life ni Sir Alan Jones yata dito. And yun nga, talagang papakinggan natin ito mga kasembreros. So, para ma-appreciate ninyo mga kasembreros. So, pero ang nakita ko talaga dito, sobrang mahal na mahal si Alden ng press. Sobrang mahal na mahal siya ng mga tao sa media mga kasembreros. Ito yung sinasabi natin na kapag mabait ka talaga, no, kapag approachable, friendly, knowing Sir Alden, talagang kung pa yung blessing ni Lord mga kasembreros ay nandiyan sa iyo. Kung pa yung favor, yung grace, no, mga kasembreros talagang andoon mga kasembreros kasi nga mabait ka, no, and you are grounded, you're humble mga kasembreros. So keep it up, no. And actually marami ito, no. Tapos may 24 oras pa dito na feature siya. I-play ko na lang ito diretso. Of course, ang GMA Sparkle Artist Center may complete version din sila ng kanilang kuha mga kasembreros, no, doon sa sign of contract ni Alden. Full version naman ito. Tapos yung yellow na damit ni Alden, may significance pala ito, no? Kasi yung yellow ay ang pinakaunang damit nila ng kanilang commercial ni Ma'am Catherine. Pinakaunang damit ni Ma'am Catherine na kulay. Doon sa pinakaunang commercial na ginawa nila na Magnolia na ice cream mga kasembreros. So parang napagko-connect the dots ng mga Catlinatics mga kasembreros. Tapos kulay dilaw din yung damit ni Ma'am Catherine doon sa may parang nag-video call sila kunwari, no? Tapos of course doon sa may shoot nila sa Hello Love Again
ay dilaw din. So, pinakaunang, ito yata yung pinakahuli na damit na nasuot. Hindi, yung sa airport pala, yung iba pala yun. So, yun. So, kulay dilaw. Kung kaya pala, dilaw daw ang suot ni Alden. Tapos, meant to be. No, ito yung sasabi natin sa mga main items natin. Meant to be ang calf din, mga kasembreros. Kasi nga, dahil dito, sa kanilang, although hindi ako naniniwala sa mga zodiac sign na ito, mga kasembreros. Nag-post lang dito ang isang calf dinatics kagabi. And, hindi na natin kailangan ng zodiac signs. Okay? Kasi nga, ang horoscope na yan ay kay Satan yan, mga kasembreros. Mas naniniwala tayo sa kalooban ng Panginoon. And hindi na kailangan natin ng zodiac signs. Kasi alam niyo, mga kasembreros at mga katinatics, yung ugali nila. No? So yun siya talagang nadidya. Kung pa, based on experience, based on kanilang ginawa nung Hello Love Goodbye, Hello Love Again, talaga makita natin na yung kanilang ugali ay hindi sila kumbaga pa hindi sila nag-aaway. Kung pa hindi sila nagbabangga. Pag kulitan ng isa, kulit din ng isa. Pag seryoso ng isa. Pag tawa ng isa, tawa ng isa. So, walang pikunan, walang pikunan moments sa Kathleen, mga kasembreros, kahit nasa harap sila ng press or sa harap ng media. Pag nag-umpisa ng kakulitan si Ma'am Catherine, hala, sige, sakay lang si Tisoy, mga kasembreros. So, ganun lang silang dalawa. And yun nga, talagang yung na-mention dito ni Alden about love life ay talagang aabangan natin. Parang papunta na tayo sa exciting na part, no? Doon na tayo sa exciting na part, mga kasembreros, na kung saan ay iahayag na, no? At ibubunyag na ni Alden, mga kasembreros. So, hoping, no? Yun ang ating yun ang ating panalangin, mga kasembreros, na marireveal na, no, sa madlang people yung yung soon to be Mrs. Fulkerson which is none other than Ma'am Catherine. Kasi i-analyze ninyo, si Alden, he is very particular sa relationship. Very detailed, very organized, very well planned si Alden mag-asikaso ng mga bagay-bagay. So, imagine mo, i-invest ba siya or mag-dive into a relationship sa taong hindi niya pa nakilala? Di ba? Syempre hindi. Doon na siya sa nakilala niya sa mga shoot at saka sa taping niya sa Hello Love Goodbye at Hello Love Again. So, di ba? Isipin nyo yun, mga kasembreros. So, wala na ibang babae na na pwede at saka masabi nating match sa kanyang ugali at sa kanyang personality, only Ma'am Catherine. And of course, no, yung kanyang tipo talaga ay morena, no? Sino ang morena? Very grounded, very down to earth, no? Very family oriented. Si Ma'am Catherine lang yun, mga kasembreros. So kung kaya yung iba na against ay kayo na pong bahala, no? Wala na po akong magagawa dyan kasi it's your choice, no? It's your it's your decision na hindi maniwala. So basta kami ay team solid at saka team panatag, mga kasembreros and mga katinatics. So ganoon lang dapat, no? Wala tayong pilitan dito. So yun po, yun lang actually. Tapos ipi-play ko ito, mga kasembreros, kasi nga ay medyo mahaba-haba ito. Kung kaya ito lang yung ating main items at saka items, mga kasembreros, sa vlog na ito. Tapos, after nyan, ay pakinggan natin of course, napakagandang salita po ng Panginoon na sobrang ganda, mga kasembreros at mga katinatics. So, enjoy watching these videos. Marami kayong matututunan, marami kayong maririnig dito, mga kasembreros, no? And then, yung salita ng Panginoon afterwards. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Malalaman nyo naman po eventually this first quarter of the year, and then I think na-launch na siya sa Jimmy New Year Countdown, yung Code Gray nga. Balik prime time tayo ngayon because it's been a year. Kasi Stars on the Floor, yung isa sa mga nagawa ko last year, and wala tayo masyadong presence sa TV because we're doing a lot of off-TV projects. And of course, may magbabalik ulit na show na ginawa ko for Season 2. Nabanggit ko na siya. So, between the lines na lang. Yun na yan. So, Stars on the Floor Season 2, we'll be doing it this year as well. So, medyo puno na yung halos half of the year. Magbigay ka muna ng bits and pieces dun sa character. Yung sa TV series. Yes po. So sa Code Gray po, this is the first time I'm gonna be portraying a medical practitioner. So particularly a surgeon. So this is a medical drama action in a way.
First time? First time naging doctor. First time po. Kasi medyo naging engineer na tayo, naging architect. Naging superhero. Oo, naging superhero, naging lawyer. So wala pa rin that has anything to do with the medical field. So exciting, di ko pa siya nagawa and I'm quite excited for what's ahead. Alden, paano man sinelebrate yung birthday mo? Sobrang simple lang, Sir Alan. Parang I just spent time with my family. Parang nag-dinner lang kami sa bahay. Yung cake ko, hindi nga siya cake parang charcuterie board siya na ako yung nag-assemble. Yung pala, kaya pala siya pina-assemble sa akin ng tita ko is yun na pala yung birthday cake. But I kind of appreciate things like that, makes me grounded and parang kakaroon ako ng chance magbalik tanaw so kung paano yung simpleng buhay before. So that was my objective actually, celebrating my birthday. Simple lang with close family members lang and yun, na-achieve ko naman siya and nangyari yan sa US when I was having my vacation. Paano mo describe yung 2025? 20 learnings and I should say challenges in a way, but at the end of the day naman it's a matter of perspective kung paano mo siya tinitingnan. So very grateful kasi I think in every year since I turned on my transition moments and transition stages that has been happening. So it's been very beneficial for me. And there are a lot of first times, ang dami kong experiences na ngayon ko lang nararanasan and it's very new to me. It's very not within the routine that I'm used to be living at. But masarap pala sa feeling yung sometimes nakakaroon ka ng experiences na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo minsan. And but I think that's where the learning kicks in. That's dun yung opportunity mo para mag-grow and para matuto. Alden, what's your secret? Because you have so much a lot on your plate. Ang dami mong ginagawa. So, meron ka expansion, di ba, sa Santa Rosa? Yes. I love the... Yes, actually po, it's opening this month. So, pina-finalize lang po yung details about it. But it's another franchise po of the fast food brand that I have as one of my restaurants. Ikaw lang dito mag-isa, Alden, di ba? It's not a corporation. This is Yes, just your solo. It's a family business. Family business po to. So, at least very much excited din ako kasi at least dun talaga sa hometown ko kung saan ako lumaki. Dun ko naman sa i-open. So, parang Intramuros, like, Yes, old house. it's actually a heritage branch. Heritage. Yes, because it's situated within the heritage area ng Santa Rosa, which is beside the church, and maraming old houses doon. So parang the mandate, since that area is within the jurisdiction of the National Heritage Commission of the Philippines, so for us to be able to build a store there, it has to be at par with the standards of the commission na parang So it was approved with the it commission? was approved. Okay. So thankful. Para clear, yeah. Yeah, we were very grateful din with NHCP for that. So kaya kami nag-grant ng permit to build a store. Is kailangan lang namin buhayin because there was a previous structure there which is an old house na matagal na nandun. Parang I think it's late 1800s to 1900s pa siya nakatayo, and then prior to us using it, prior to the improvements, parang school siya, preschool siya dati. So yun, we're very excited kasi How did it start pala? Bakit Heritage House yung naisip? kasi same structure siya doon sa yung prior structure. Kumbaga yung naunang structure doon, kailangan, sabi ni NHCP, for you to be able to build a business there, or kung gusto nyo mabigyan ng permit, you have to build according to our standards. Ayan. So halos kinopya lang namin yung same structure. Actually, if you go to the store, there are certain parts of the structure na yung original part siya ng bahay na nakatayo. So we see to it that that's still present upon the opening of the store. Alden, what's the secret niya? Nadja-juggle mo yung napakadaming ginagawa. Siyempre, number one, you faith kay Lord kasi hindi mo naman magagawa lahat ng yun by yourself. I think it's something to do with faith. It's something to do with your inkling to our Creator. And second, it's the constant hunger to try new things because sabi nga diba sa mga nakikita natin or sa mga sayings that you only get to live at your certain age one time. Isang beses ka lang mapupunta sa age mo na to, so why not maximize it, grab every opportunity and that would give you progress. And at the same time, I think yung right people behind my back that keeps on pushing me to do more, to be better in the field and to keep on growing.
Kasi I think right now nga that I've already celebrated my 15th year in the industry, I'm just really blessed that I don't get that feeling of stagnancy. Yung hindi ako yung feeling na stuck ka, na parang nagawa mo na lahat, parang what's next? There's always a next, there's always something new to try. And I think yung opportunity, especially in our field right now, to show business, and right now, of course, na-explore ko rin yung back end because of producing and being involved with different projects within and outside of the Philippines. And also yung business aspect of the things that I'm exploring right now. I think never-ending ang opportunities. You just have to find those things by yourself and find the best one, because not all opportunities are the same. Not all opportunities will give you growth, maybe learnings, pero somehow be smart with choosing the things that you want to get into. Aside from the projects, ano pa, and yung business plans mo falling into place, ano pa mga personal goals mo for the Wish list mo this Wish year. list, ano ba? Ang dami niyang ginagawa. You have everything eh, di ba? Ano na lang? Wala naman yung everything. There's no such thing naman kasi si Lord lang naman ang everything natin. But siguro for me, whatever life has to offer, maybe grab lang natin yun. No pressure. Ayokong magbigay ng concrete wish on anything kasi sometimes kasi coming from the past na nagpa-project ako ng certain things that I want to accomplish, tapos hindi ko siya nagagawa. There's a certain frustration with that eh. So I just wanted, na kung ano man ibigay sa akin along the way, I want to go through it, feel it, and learn from it. And most especially, magkaroon ako ng opportunity to really give back to the people. Alden, sabi mo kanina na before na parang 2025 is a year of learning. So what will be your 2026 mantra? I think 2026 will be my year of reckoning. Why? What will sabi ni recommend? I think I've already I've reached a point in my life right now that I'm so done dealing with things that will not be beneficial in my growth. Yeah. So I think this year I will make it to a point to stand by my decisions, stand by myself, and kahit pa paano mapanindigan ko yung mga nagawa kong decisions nung mga previous years that when I entered my 30s. Nag-trending Alden yung yung sinabi mong ayaw mong tumanda na mag-isa, di ba? Pero ikaw ba, isa sa wishlist mo ngayon na to have a girlfriend right now? Malay Not mo naman, this year. Sir Alan, hindi natin alam. Meron dyan sa on the side, malay mo, di ba? But nandito lang pala. Yeah, but ano naman, kung dadating siya eh. Sabi nga, di ba, parang I'm waiting for love to come to me. Kasi, of course, based on experiences as well, parang ayoko muna siyang ilagay sa priority list right now because there are so many things happening then at the same time. Gusto ko munang solidify lahat yon, at least ma-sustain ko muna lahat ng yun before diving into things like that, which is a different commitment naman. So, eventually, malay niyo po, this year. Pero naniniwala ka sa organic encounter? Definitely. Honest beauty questions. You know about special ed. Sure. Okay. Can we ask you if you have like a story? I mean, you have minor dental problems. That's why. Good evening mga kapuso! Balik Pinas na si Alden Richards pagkatapos magbakasyon sa Amerika kasama ng pamilya. At 2 project nga raw ang aabangan kay Alden this year at magagampanan pa niya ang kanyang dream role sa isang bagong serye. Makichika kay Nelson Canlas. Feeling refreshed pagkatapos ng 2 linggong bakasyon sa Amerika, si Asia's multimedia star Alden Richards. Holiday break well spent dahil nakapag-disconnect siya sa trabaho para mag-focus sa kanyang loved ones. Hindi kami masyadong lumabas sa area, so there were no planned long trips. Nandun lang kami most of the time sa bahay, tapos kain lang sa labas. It's really more of having quality time with family kasi yun yung medyo nawala last year. And also, yun din yung isa sa mga nagiging recharge moments ko. Ngayong back to work na, magiging busy ang 2026 para kay Alden. Katunayan, nakausap namin siya sa isang bagong endorsement project.
Kwento ni Alden, una natin siyang mapapanood sa isang comeback project na malapit sa kanyang puso. Actually, may magbabalik na isang show na ginawa ko rin last year, and it's gonna be our season 2. So kahit di ko naman sabihin, alam niyo na kung ano yun. But we're very excited kasi at least it goes to show that the first run did very well and was much appreciated by the audience. Pagkatapos ng ilang buwan, sisimula naman niya ang pagbibidahang upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray. Ngayon pa lang, hindi na maitago ni Alden ang excitement dahil dito ay matutupad na ang pangarap niya na gumanap bilang isang doktor. I've never done anything like that before sa career ko, and it's gonna be the first again, and very excited kasi it's a very mature role. It's very serious, and excited lang ako dun sa challenges that's up ahead. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At para po sa ating Word of God ay sobrang relevant nito mga kasembreros. Ang title natin ay Gawin Kung Kaya Mo. Proverbs or Kawikaan chapter 3 verses 27 through 28. Do not withhold good from those whom it is due when it is in the power of your hand to do so. Do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it when you have it with you. Ito mga kasembreros ay napaka-relevant nito, especially kapag tayo po ay may kakayahang gawin ang isang bagay, no? Especially pagtulong. Kung kaya yung title natin ay Gawin Kung Kaya Mo. So ito yung sasabi natin na kung kaya mo lang. Okay, kapag hindi mo kaya, huwag mong pilitin mga kasembreros. Kunwari, kailangan niya ng 10,000, no? So wala ka namang 10,000 na pera mga kasembreros. So huwag mong pilitin. Okay? Mga kasembreros. So depende na siguro kapag kunwari anak mo talaga, or nasa emergency cases, nasa hospital, so kailangan mo mangutang, kailangan mong gawan talaga ng paraan, so case-to-case basis. Pero yun nga, no, in general term, kapag kaya mo mga kasus, kasi sinasabi dito ni Haring Solomon mga kasembreros na wag nating ipagkakait mga kasembreros ang kabutihan, ang pagbibigay, ang pagtulong kung kaya natin, okay? Kagaya ng ginagawa ni na Sir Alden, ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, and any other people sa industriya ng showbiz or kahit sa paligid natin mga kasembreros, no, even ordinary people, mga vloggers, no, mga influencers na talagang number one din sila na nag-aatid ng tulong kapag may mga baha, no, may mga calamities mga kasembreros, talagang hindi mga politiko. Parang ngayon hindi na politiko ang ang mga number one na mabilis na nagre-responde kapag may mga sakuna mga customers, kundi mga vloggers na pansin ko to yung mga vloggers na yung content nila ay humahayo sila, and kung nagbabiyahe talaga, may mga sasakyan sila. So marami ngayon na especially nung time na lindol, yung time na bumaha, yung time na bumagyo, mga kasembreros, nakita natin talaga yung bayanihan, especially ng mga vloggers, mga kasembreros. And although, parang rolling lang din kasi ng, ng blessings. So, binibidyohan nila yung ginagawa. So, tapos, kikita rin sila dun sa video na ina-upload nila. And, gini-give back din naman nila, no? Nagbibigay din naman sila sa mga taong nangangailangan, especially kapag times and moments of tragedy or calamities mga kasembreros. At saka pinagpaguran din naman nila yung mga kasembreros. Although, no, sinasabi ng ating Panginoon na kapag tumutulong tayo ay huwag naman nating ibalandra. May mga moments naman na kailangan ganoon ang gawin mga kasembreros, no, ng mga tao kasi ng mga vloggers, na minsan may pasikreto, na minsan may talagang kailangan nila i-content mga kasembreros para mag-earn din sila at makatulong ulit sa susunod mga kasembreros. So dito, this powerful verse urges us to be proactive in doing good deeds for others when we have the ability to do so. So may ability kung kaya lang natin mga kasembreros. It reminds us of the importance of not holding back kindness or help from those who truly need and deserve it. So kasi may mga taong deserving, may mga taong hindi gaanong deserving mga kasembreros ng ng tulong. Kasi nga, kunwari, medyo naman sila, may trahedyang or parang nalindulan sila pero kaya naman nila yung kanilang sarili, pero may mga nalindulan talaga o nabahaan ng tulad nga ng sa bagyong Tino at bagyong Juan mga kasembreros na talagang grabe na wash out. So may mga dapat tulungan na
mas mahal, mas deserving kumpara dun sa may kaya namang bili ng bago or patayo ulit ng bahay kasi nga may kakayahan sila or may naipon mga customers. Imagine being in a position to make a positive impact on someone's life. This verse encourages us to seize that opportunity and not let it slip away. It prompts us to reflect on our own abilities and resources and how we can use them to benefit others. Are we willing to extend a helping hand when someone is in need and we have the means to assist? This verse challenges us to consider the impact of our own actions, big or small, on the well-being of those around us. So, yun, kagaya ng mention mga kasombrers ay kumaga pa yung kakayahan natin ba mga kasombrers. Kasi ang nangyari din dyan, kapag tayo nagbibigay, ang nangyari ay mas binibigyan din tayo. At kumaga pa yung binabalik ng Panginoon sa atin ay mas doble, mas triple, or kumaga pa hindi lang siya in a form of finances. It's not just in a form of money mga kasombrers, but sa iba pang aspects ng ating buhay. Maaring good health, maaring good family relationships, maaring may good news sa kinabukasan, at sometimes hindi siya automatic na nangyayari mga kasembreros. Minsan inaabot ng taon, no? Basta ang Diyos natin ay nililista lahat ng good deeds natin. Kumaga pa, nire-record niya lahat ng ating kabutihang ginagawa sa ating pamilya, sa ating kapwa, na kung saan ay kunwari ano lang yun parang grading system na marami kang mataas yung score mo sa assignment, mataas yung score mo sa projects, mataas yung score mo sa thesis, mataas ang score mo sa recitation, mataas ang score mo sa examination. So, ang grade mo mataas din, 99, 98. So, parang gano'n na din kapag tayo ay parating gumagawa, araw-araw gumawa ka ng kabutihan. So, kapag napuno na yan, kapag malapit ng 100 or malapit ng so babalikan ka rin ng Panginoon mga kasombreros ng siksik, liglig at umaapaw. So, wag lang tayo mapagod. Ito yung sasabi natin Panginoon na wag din tayo mapagod, no? Kapag may kakayahan tayong tumulong, especially sa mga kapatiran natin sa simbahan, ay tumulong tayo mga kasombreros kasi that's biblical, and yun, yung blessings ng Panginoon ay hindi rin siya mag-aatubili. As a matter of fact, siya ang source ng blessings mga kasombreros. Sabi dito, the phrase, do not withhold good from those whom it is due or to whom it is due, underscores the importance of fairness and equity in our dealings with others. It prompts us to consider what is rightfully owed to individuals in terms of respect, kindness, or tangible assistance. So, maliban sa tulong or kindness na pwede nating magawa sa ating kapwa-tao or sa ating family, ay of course, no, yung fairness, yung patas ba, let's say yung justice, yung hustisya, yung hindi tayo nang aapi. So may mga tao kasi na wala na nga silang naitutulong, nang aapi pa sila. Wala na nga silang naitutulong, ay ginagawan pa nila ng masama ang tao. Parang inapakan na nga nila na isang beses, inaapak-apakan pa nila ng paulit-ulit mga kasama, especially mga government leaders natin, no, ng mga politiko, hindi naman lahat, no, pero mostly mga kasembreros ay tao dito, ganun yung kanyang ginagawa. Magnanakaw sila ngayon, magnanakaw ulit sila hanggang sa mapuno. Walang satisfaction, no, yung pagiging sakim mga kasembreros sa kayamanan. Parang walang kabusugan ang tao, because true satisfaction can only be found in God can only be experienced sa Panginoon. This injunction compels us to examine our actions and ensure that we are not depriving others of what is rightfully theirs, emphasizing the fundamental principle of treating others justly. So, treating others justly, yung patas mga kasembreros, yung hindi tayo nanlalamang ba ng kapwa, o hindi natin sila nilalamangan. Similarly, the admonition to act when it is within our power highlights the personal responsibility we bear in using our resources and abilities for the betterment of those around us. So, ginagamit natin yung ating resources, yung ating kayamanan, for example, yung material things natin, for example, yung mga simpleng, kunwari, may hihiram sa'yo na kapitbahay mo na ganito, hihiram ng kudkuran, hihiram ng gamit, for example, no? So, may mga ganong tipo. But not all the time, no? Kasi sometimes, kapag tinuturuan natin sila maging dependent at saka hindi sila marunong na bumili ng sa kanila, ay parang tinotolerate din natin mga kasembreros. Kasi may mga times din naman na kunwari yung mga gamit kasi no, na talagang pambahay,
o talagang ginagamit natin araw-araw kapag may kaya naman sila na bumili. So it's also up for them na bumili mga kasembreros. So kung close mo yung kapitbahay mo, sabihan mo, kung kaya naman bumili, gano'n, no? So para pag tayo naman yung nawalan, so pwede rin tayong humiram sa kanila. So ganun lang mga kasembreros. By acknowledging our capacity to make a positive impact, we are called to be proactive in extending help and support to others. This proactive stance challenges us to move beyond mere intentions and to translate our goodwill into tangible actions that benefit those in need. The caution against delaying assistance, as expressed in the warning not to defer help by saying, "Come back tomorrow and I will give it to you," underscores the urgency of meeting others' needs promptly. So, yon, pagkaya, kunwari ngayong gabi, may mga pamahiin kasi minsan na gabi na ngayon, hindi ka mo na magpapahiram ng bigas. So yung mga ganong pamahiin yung mga matatanda, mga kasembreros. Kunwari may kapitbahay ka, or ang kapatid mo for example, no, gabing-gabi na, tapos wala silang makain, pwede bang pumunta sa iyo tapos hihiram ng 2 talop or 1 talop ng bigas para may makain sila. So kung meron mga kasembreros, huwag mong sabihin na parang masusundin mo pa yung pamahiin. Gabi na kasi ganun, hindi malas para wag po tayo maniwala sa malas mga kasembreros at saka swerte. Ang ating pong paniniwalaan ay ang kalooban ng Panginoon, no, na atin pong sinusunod sa ating araw-araw na pamuhay. Because if you are faithful, if you have faith in the Lord, ay naniwala tayo sa Biblia, no, at saka sa utos niya, kumpara sa mga tradisyon at saka sa mga pamahiin. Nagugutom na nga yung kapitbahay mo tapos meron ka namang 1 sakong bigas dyan, bakit hindi mo pahiramin, di ba? So kung simple as that, so kung tayo kayong nasa kalagayan niya, na talagang walang-wala na, tsaka kailangan niya ng bigas, di ba? Wala sila makain, 1 talop, 2 talop lang, tapos may 1 sakong bigas siya. Tapos sa ating, parang ganun, empathy, no? Kapag meron tayong empathy, yung nilalagay natin yung ating sitwasyon sa sitwasyon ng iba, mararamdaman natin yung hirap, no, yung gutom, mga kasembreros. So that is why it's really important na meron tayong empathy, so that kung nalalaman natin at parang nararamdaman rin natin yung nararamdaman nila, so tutulong tayo. So ganun siya mga kasembreros. And always take note mas mahalaga ang salita ng Panginoon kaysa sa mga pamahiin at tradisyon, mga kasembreros, mga superstitious beliefs na sabi ng matanda. Yun ang sasabi ng matanda, no? Pero yung mga matatanda natin ay dati pa yun, mga kasembreros. Ang mas mahalaga ay yung turo ng Panginoon at yun, kung kaya natin gawin talaga, no, yun yung punto dito. Kung kaya natin gawin ay tumulong tayo, mga kasembreros. Kapag hindi kaya, again, wag nating pilitin kasi ayaw din ng Panginoon na tumutulong tayo tapos labag naman sa kalooban natin. Sa application natin, do not wait when you have the power to make a difference in someone's life. Embrace the opportunity to lend a helping hand to those deserving in your circle. Let's not procrastinate or hindi din natin i-delay yung ating mga acts of kindness. Instead ay maging mabilis tayo sa pagtulong kapag kaya, mga kasembreros. So embodying benefits through compassionate deeds. So maging maawain. So parati nating tatandaan yung empathy, no? Ilagay natin yung ating sarili kung ako ay nasa sa kalagayan niya, ano kaya nararamdaman ko, ganito, ganyan. So ganun po siya, mga, so that mas magkaroon tayo ng drive, mas magkaroon tayo ng ng eagerness sa pagtulong, mga kasama. Especially isipin natin na kung si Lord Jesus Christ, kaya turo niya sa Biblia, anong gagawin natin. So ganun siya, mga. So dito malinaw pa sa sikat ng araw yung kanyang sinabi, mga kasembreros, no, sa kanyang salita sa Proverbs. So kung wag na tayong mag feng shui, ay malas daw yan, ganito ganyan. So gabi na, hindi pwede magpahiram ng ganito, so hindi po ganoon. So kaya paniwalaan natin mas paniwalaan natin ang salita ng Panginoon sa Proverbs chapter 3 verses 7 to 8 and the entire Bible itself. Alright? So yan lang po sa ating Word of God, Nawa po'y pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, empathy, no, yung ugaling lagay natin yung ating sarili sa sitwasyon ng ating tutulungan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasama. Paalam po. I love you.